Ako si Leo, isang team leader sa isang BPO company sa Makati. 7 taon na ako sa industriya. At sa 7 taon na yon, halos lahat ng oras ko ay ginugol ko sa pagtatrabaho sa gabi. Sanay na ako sa dilim, sa katahimikan ng opisina habang natutulog ang mundo, at sa kape na tanging kasama ko sa paggising. Pero ang gabing yun, ang gabing hindi ko malilimutan, ang nagpabago sa lahat ng aking pananaw pagdating sa night shift. Nagsimula ang lahat nang magkaroon kami ng bagong account. Isang financial services account na may napakahigpit na SLA or yung Service Level Agreement. Kailangan naming maging 100% compliant sa lahat ng aspeto, lalo na sa customer satisfaction. Bilang team leader, nasa akin ang responsibilidad na siguraduhin na ang aking team ay sumusunod sa lahat ng patakaran at nagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo. Ang problema, kakaunti lang ang agents ko na may sapat na karanasan sa ganitong klaseng account. Karamihan sa kanila ay baguhan pa, at ang iba naman ay hindi pa ganap na sanay sa pressure ng night shift. Isang gabi, habang abala ko sa pagmomonitor ng calls ng aking team, napansin ko ang isang agent na si Sarah na parang balisa. Si Sarah ay isa sa mga bago kong agent. Tahimik at masipag, pero madalas ay kinakabahan pa rin sa bawat tawag na kanyang natatanggap. Nakita ko sa kanyang screen na may kausap siyang customer na matagal na. Hindi ito karaniwan, dahil ang average handling time ay dapat na nasa loob lamang ng 5 minuto. Pero si Sarah, mahigit 10 minuto na siyang nasa tawag. At napansin ko na ang boses niya ay halos hindi na marinig. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko siya. "Sarah, okay ka lang?" Tanong ko sa kanya. Nagulat siya at mabilis na tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay malaki at punong-puno ng takot. "Sir Leo, hindi ko po maintindihan. Yung customer po paulit-ulit lang ang sinasabi." Bulong niya sa akin. Sinubukan kong pakinggan ang tawag sa kanyang headset, pero ang naririnig ko lamang ay static. Ano bang sinasabi niya?" Tanong ko kay Sarah. "Sinasabi niya po, hindi ako makahinga. Tulungan mo ako. Nandito siya. Ganun po sir, paulit-ulit." Kinilabutan ako. Hindi ito ang uri ng tawag na karaniwan naming natatanggap. Sinubukan kong i-take over ang tawag na yun. Pero bago ko pa man magawa, biglang naputol ang linya. Huminga ng malalim si Sarah at parang nabunutan ng tinik. "Salamat po sir," sabi niya sa akin. Pero ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin noong mga oras na yun. Pinakalma ko siya at sinabihan siyang magpahinga muna. Nag-log out siya at dumiretso sa pantry. Ako naman sinubukan kong i-check ang call recording, pero wala akong marinig at makita doon. Tila hindi na-record ang tawag ni Sarah at noong misteryosong caller niya. Ipinagsawalang bahala ko na lang ito. Iniisip na baka glitch lang sa system o baka pagod lang si Sarah. Pero ang insidenteng yun ay hindi ko na naalis sa isip ko. Kinabukasan, habang naghahanda ako para sa aking shift, nakatanggap ako ng tawag mula sa HR. Si Sarah, hindi raw pumasok. Nag-aalala ako, kaya tinawagan ko ang kanyang numero pero hindi siya sumasagot. Nagtanong ako sa kanyang mga kaibigan sa opisina, pero wala ring silang balita tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang nasa shift ako, may isang agent naman ang lumapit sa akin. Si Mark. Si
Si Mark ay isa sa mga pinakamatagal kong agent at kilala ko siyang hindi madaling matakot. Pero ang mukha niya noon ay putlang-putla. Sir Leo, may kakaiba po akong narinig sa may tawag ko kanina eh. Parang boses ng babae. Humihingi ng tulong pero hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi. Sabi niya sa akin habang ang boses niya ay nanginginig. Dahil dito ay nagbalik sa akin ang alaala na nangyari kay Sarah. Anong sinasabi? Tanong ko kay Mark. Parang ano po eh, nandito siya. Hindi ako makahinga tapos biglang naputol yung tawag. Kinilabutan ako. Hindi na ito coincidence. Mayroong kakaiba sa mga tawag na ito. Sinubukan kong i-check ang system, ang mga logs, ang lahat ng posibleng impormasyon. Pero wala akong makita. Tila walang bakas na mga tawag na yon. Nagsimula akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko kailanman inisip noon. Multo ba? O baka kami naglalaro o nagtitrip lang sa amin? Ang mga sumunod na gabi ay naging isang bangungot. Paulit-ulit na nangyayari ang insidente. May mga agents na nagrereklamo na nakakarinig sila ng mga kakaibang boses sa tawag. Mga bulong, mga iyak, at mga salitang may hina na parang gibberish. Ang iba naman ay nagsasabing nakakakita sila ng mga anino sa gilid ng kanilang paningin. Ang pinakamasama ay may mga agents na bigla na lang nawawala pagkatapos nilang makaranas ng mga kakaibang tawag na ito. Hindi sila pumapasok kinabukasan at hindi na rin sila nagpapakita pa. Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayaring ito, nagsimula nang kumalat ang balita sa buong opisina. Ang mga agents ay natatakot na pumasok sa night shift. Ang iba ay nagbibitiw na at ang iba naman ay nagpapalipat ng shift. Ang aming account ay nagsisimula ng maapektuhan. Kaya ang customer satisfaction ay bumababa at ang aming SLA ay hindi na namin maabot. Ang management ay nagtatanong na at ako bilang team leader ay nasa ilalim ng matinding pressure. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking desk, nakarinig ako ng isang tawag. Hindi ito galing sa isang agent, kung hindi sa aking sariling phone. Nagulat ako dahil hindi ito dapat mangyari. Ang aking phone ay para lamang sa emergency calls. Sinagot ko ang tawag at ang naririnig ko ay static. Tapos, isang boses ng babae, mahina at nanginginig. Hindi ako makahinga. Tulungan mo ako. Nandito siya. Nanindig ang balahibo ko. Ito ang boses na narinig ni Sarah at ni Mark. Ito ang boses na nagdulot ng takot sa aking mga agents. Sino ka? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig noon. Nandito siya. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Tapos, ilang sandali lang, may bumulong sa aking likuran. Huwag kang lilingon. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang boses ay malalim at puno ng galit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Tila may pumipigil sa akin. Ang lamig ay biglang kumalat sa buong katawan ko at ang aking puso ay bumibilis sa pagtibok. Huwag kang lilingon. Kung lilingon ka, kukunin kita. Sabi niya ulit. Nagsimula akong magdasal. Nagdasal ako ng lahat ng dasal na alam ko. Nagdasal ako na sana ay matapos na ang gabing ito.
Nagdasal ako na sana ay magising na ako sa bangungot na nararanasan ko. Pero hindi ito bangungot. Ito ay totoo. At ito ay tunay na nangyayari. Ang boses sa kabilang linya ng telepono ay patuloy na humihingi ng tulong. Ang boses sa aking likuran ay patuloy na nagbabanta. Ang dalawang boses ay naghahalo. Lumilikha ng isang tunog ng takot na hindi ko kailanman narinig. Nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Ang aking paningin ay lumalabo at ang aking hininga ay bumigat. Maya-maya nga lang, biglang may humawak sa aking balikat. Napasigaw ako at mabilis na lumingon. Pero wala akong nakita. Walang tao sa aking likuran. Ang opisina ay tahimik, maliban sa tunog ng aking sariling paghinga. Ang tawag sa telepono ay naputol na rin at ang lahat ay bumalik sa normal. Pero ako, hindi na ako naging normal. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang bawat tawag sa telepono ay nagdudulot sa akin ng takot. Ang bawat anino ay nagpaparamdam sa akin ng presensya. Ang bawat bulong ay nagpapaisip sa akin kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagal. Nagbitiw ako sa aking trabaho. Hindi ko na kaya ang night shift. Hindi ko na kaya ang takot. Pero ang tanong, sino ang babae sa telepono? At sino ang bumulong sa aking likuran? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging alam ko lang ay ang night shift ay hindi na kailanman magiging pareho para sa akin. Ang huling tawag sa dilim ay nag-iwan ng marka sa aking kaluluwa. Isang marka na kahit kailan ay hindi na mabubura. Isang kilalang ospital sa probinsya. 5 taon na ako nagkatrabaho rito at halos lahat ng shift ko ay sa gabi. Sabi nila, ang night shift daw ang pinakamatahimik na oras sa ospital. Walang masyadong bisita, tulog ang karamihan sa mga pasyente at mas madaling tapusin ang mga paperworks. Pero para sa aming mga nurse, ang night shift ang oras kung kailan nangyayari ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang ospital namin ay luma na. Itinayo pa ito noong panahon ng mga Amerikano. Kaya hindi nakapagtataka na maraming kwentong kababalaghan ng umiikot tungkol dito. May mga nagpapakitang madre sa hallway, may mga batang naglalaro sa pediatric ward kahit madaling araw na, at may mga pasyenteng bigla na lang nawawala sa kanilang mga kama. Pero ang pinakang kinatatakutan ng lahat ay ang room number 404. Ang room 404 o 404 ay nasa dulo ng hallway sa 4th floor. Ang ward para sa mga pasyenteng may malalang sakit. Bihira itong gamitin, maliban na lang kung puno na ang ibang kwarto. Sabi ng mga matandang nurse, may isang pasyente raw na namatay doon dahil sa isang misteryosong sakit. Isang sakit na kahit kailan na hindi nasolusyonan o nagamot ng mga doktor. Simula noon, sino man ang ma-admit sa kwartong yun ay nakakaranas ng mga kakaibang bagay. May mga nakakarinig daw ng mga sari-saring bulong, may nakakakita ng mga malalaking anino, at may mga nakakaramdam ng malamig na hangin kahit nakasara naman ang bintana. Isang gabi, habang naka-duty ako, biglang nagkaroon ng isang emergency admission. Isang matandang lalaki, si Lolo Tonyo. Dinala siya sa ospital dahil sa matinding hirap sa paghinga. Puno na ang lahat ng kwarto sa 4th floor noon, kaya wala kaming magagawa kung hindi ilagay siya sa room 404. Habang inaayos ko ang kanyang IV line, napansin ko na kanina pa siya nakatingin sa isang sulok ng kwarto.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at punong-puno ng takot. Lolo, may masakit po ba sa inyo? Tanong ko sa kanya dahil sinusubukan kong pakalmahin siya. Pero hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagtingin doon sa may sulok. Tapos maya-maya, bigla siya nagsalita. Pero ang boses niya ay kakaiba. Ito ay malalim, garalgal at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi siya aalis. Kukunin niya ako. Kinilabutan ako. Kaya naman, sumagot ako sa kanya ng, Sino po, Lolo? Sino po ang kukuha sa inyo? Ang babae sa may sulok. sagot niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa sulok na kanina pa niya tinitingnan. Nakatingin siya sa akin. Gusto niya akong isama. Gusto niya akong kunin. Dahan-dahan akong tumingin sa may sulok. Pero wala naman akong nakita. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Lolo, wala pong tao dyan. Tayo lang po ang nandito. Sabi ko sa kanya. Sinusubukan kumbinsihin ang sarili ko na totoo ang sinasabi ko para hindi ako matakot. Pero hindi siya nakinig. Nagsimula siyang magwala. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang IV line at sumigaw siya ng malakas. Umalis ka. Huwag mo akong kunin. Ayoko pang mamatay. Tumawag ako ng tulong. Dumating ang ibang mga nurse at ang doctor on duty. Binigyan namin siya ng pampakalma at unti-unti siyang nakatulog. Pero ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na nawala. Kinabukasan, habang nag-iikot ako para i-check ang mga pasyente, napansin ko na ang pinto ng room 404 ay nakabukas. Pumasok ako at nakita ko si Lolo Tonyo na nakaupo sa kanyang kama. Nakatingin pa rin siya sa may sulok. Lolo, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Lumapit ako sa kanya at napansin ko na ang kanyang mga mata ay itim na itim. Walang puti. Walang kulay. Talagang purong itim lang. Dito ay naramdaman kong ang kanyang balat ay malamig na parang yelo. Lolo? Tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay nanginginig dahil sa labis na pag-aalala. Tapos, bigla siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Hindi na ito ang mukha ni Lolo Tonyo. Ito ay mukha ng isang babae. Isang babaeng may mahabang buhok at maputlang balat. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at ang kanyang bibig ay nakangiti ng nakakatakot. Hindi na siya makakaalis. Dahil kukunin ko na siya. Sabi ng babae. Napasigaw ako, tumakbo palabas ng kwarto. Tumawag ako ng tulong. Pero pagbalik namin sa room 404, si Lolo Tonyo ay nakahiga na sa kanyang kama. Wala na siyang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat. Nakatingin sa sulok. Sinasabi ayon sa autopsy report na namatay si Lolo Tonyo dahil sa heart attack. Pero alam ko ang totoo. Alam ko na hindi heart attack ang pumatay sa kanya. Ang babae sa sulok ang kumuha sa kanya. Simula noon, hindi na ako pumasok sa room 404. Nag-request ako na ilipat ako sa ibang ward. Pero hindi pumayag ang management. Kailangan daw nila ako sa 4th floor.
Wala akong magawa kundi magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na alam ko na may nagbabantay sa akin. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa ako sa nurse station, nakarinig ako ng mga yabag sa hallway. Mabibigat na yabag, parang naglalakad ng dahan-dahan. Tumingin ako sa hallway, pero wala akong nakita. Ang mga yabag ay patuloy na lumalapit hanggang sa tumigil ito sa tapat ng room 404. Nagsimulang bumukas ang pinto nito. Dahan-dahan na parang may nagtutulak nito mula sa labas papaloob. Nanindig ang balahibo ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa dahil parang may pumipigil sa akin. Mula sa loob ng kwarto, lumabas ang isang anino. Isang anino ng isang babaeng may mahabang buhok at maputlang balat. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno pa rin ng galit. Ikaw ang susunod. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng ospital. Hindi na ako lumingon pa. Kinabukasan, nag-resign na agad ako at hindi na ako bumalik sa ospital na yun. Madali na lang sa akin ang makahanap ng trabaho. Mas okay nang magsimula ng panibagong buhay sa ibang ospital kaysa naman sa mamatay ako sa ospital na yun. Ako si Mang Ben, isang long-haul delivery truck driver. At sa 20 taon na yun, halos lahat ng kalsada sa Pilipinas ay nadaanan ko na. Sanay na ako sa mahabang biyahe, sa pagod, at sa pag-iisa sa kalsada. Pero ang kalsada sa probinsya ng Sorsogon, ang kalsada na yon ang nagpabago sa lahat ng aking pananaw sa pagmamaneho sa gabi. Ang trabaho ko ay maghatid ng mga kalakal mula Maynila hanggang sa pinakang dulo ng Bicol. Madalas inaabot ako ng gabi sa biyahe, lalo na kung marami akong dinadaan ng lugar. Sanay na ako sa dilim, sa mga lugar ng kalsada at sa mga kakaibang tunog na maririnig mo lang sa gabi. Pero ang gabing yon, ang gabing hindi ko malilimutan. Ang siyang gabing nagpabago sa lahat ng aking pananaw sa night shift. Nagsimula ang lahat habang binabaybay ko ang isang liblib na kalsada sa may Sorsogon. Madilim ang paligid at tanging ang ilaw lang ng aking truck ang nagsisilbing gabay ko sa daan. Walang masyadong sasakyan ang dumadaan at ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng makina ng aking truck at ang huni ng mga kuliglig. Habang nagmamaneho ako, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng puting damit at ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay. Siyempre nagulat ako dahil madaling araw na at wala namang bahay sa lugar na yun. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan ako nagpreno at binuksan ang bintana ng aking truck. "Ineng, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi?" Tanong ko sa kanya na nag-aalala. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya muna sa akin at napansin kong ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kalungkutan. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga labi ay kulay ube na. "Nawawala po ako eh. Pwede po ba akong makisabay sa inyo?" Sagot niya sa akin sa boses na mahina at nanginginig. Noong una nag-alinlangan ako. Alam kong delikado ang magsakay ng estranghero sa gabi, lalo na sa liblib na lugar. Pero ang babae ay mukhang inosente at parang nangangailangan talaga ng tulong. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang pasakayin siya. Habang nagmamaneho kami, napansin ko na tahimik lang siya. Hindi siya nagsasalita
at nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Sinubukan kong kausapin siya pero hindi siya sumasagot. Pinabayaan ko na lamang siya dahil iniisip ko na baka meron siyang malalim na iniisip na bagay. Makalipas ang ilang minuto, habang tumatagal at tumititig ako sa kanya, napapansin ko na yung kuko niya ay humahaba at tumutulis. Tapos, yung mga ngipin niya ay parang lumalabas na sa kanyang bibig. At ang mas nakakakilabot pa rito, yung kanyang mga mata ay nagsisimulang maging pula. Kinilabutan ako. Alam ko na ang babaeng ito ay hindi na normal na tao. Ayos pa sana kung multo lamang siya. Pero hindi. Hindi siya multo. Dahil alam ko sa sarili ko na siya ay isang aswang. Nagsimula akong tawagin ang lahat ng santong kakilala ko. Pagkatapos ay pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Ineng, saan ka ba pupunta? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula na talaga at ang kanyang bibig ay nakangiti ng nakakatakot. Ang kanyang mga ngipin ay lumalabas na at ang kanyang mga kuko ay humahaba pa rin. Ayokong umuwi. Kasi gusto ko ang laman at puso mo. Sagot niya sa akin. Napasigaw ako at mabilis na pinaharurot ang truck. Ang babae ay nagsimulang magwala. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng truck at sinubukan niyang hatakin ako papalabas ng sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot na sa upuan ng truck. Buti na lamang talaga at mayroong clear na harang sa pagitan naming dalawa. Sa gitna kasi ng driver seat at doon sa katabing passenger seat ay mayroong clear na fiberglass na naghaharang dito. Kaya hindi niya ako maaabot kahit ano ang gawin niya. Kung tatanungin niyo ako kung paano kami nagkakausap at nagkakaintindihan sa loob ng sasakyan, mayroon po kasing mga butas yung clear fiberglass na yon. At yun ang nagsisilbing daan para magkaintindihan ang driver at ang pahinante nito o kung sino man ang sakay niya sa truck. Balik tayo sa kwento. Nagsimula ako magmaneho ng mabilis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko ay kailangan kong makalayo sa kanya. Ang babae patuloy na nagwawala sa loob at ang kanyang mga sigaw ay nakakabingi. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong ilaw sa unahan. Isang gasolinahan. Mabilis akong nagmaneho papunta doon at huminto sa tapat ng gasolinahan. Mabilis akong bumaba ng truck at tumakbo papunta sa loob nito. Paglingon ko pabalik sa sasakyan, wala na yung babae. Wala na siya sa loob ng truck. Tila naglaho na parang bula. Ang tanging naiwan lamang niya ay ang mga kalmot sa upuan ng truck at ang takot sa aking puso. Sinabi ko sa attendant ng gasolinahan ang lahat ng nangyari. Pero hindi siya naniwala. Sabi niya, matagal na raw siya sa lugar na yun. Pero yun ang unang beses na narinig niya ang kwento ko. Pero ako alam ko ang totoo. Alam ko na hindi ako nag-hallucinate. Ang babae ay totoo. Ang babaeng yun ay isang aswang. Simula noon, hindi na ako nagmamaneho sa gabi sa liblib na kalsada. Nag-request ako na ilipat ako sa day shift. Pumayag naman sila na mag-drive ako ng 2 buwan. Pero pagkalipas ng 2 buwan sa day shift, kailangan kong lumipat ng night shift dahil walang sapat na tao para mag-drive. Wala akong nagawa. Sumunod ako sa kanila. Hanggang sa matapos nga yung 2 buwan. Tapos naging night shift ulit ako. Nagpatuloy ako sa pag-drive. Hanggang isang gabi, habang nagmamaneho ako sa isang highway, nakakita naman ako ng isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng puting damit at ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay.
Ewan ko ba pero hindi na ako nadala noong mga oras na yun. Kasi ang ginawa ko, dahan-dahan ako nagpreno. Dahan-dahan ko ring binuksan ang bintana ng aking truck. Nay, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Tanong ko na nag-aalala. Nawawala po ako. Pwede po ba akong makisabay sa inyo? Dito. Kinilabutan talaga ako. Ito ang parehong sinagot ng babae sa akin 2 buwan na ang nakakaraan. Baka ito pa rin ang parehong aswang pero nag-iba lang siya ng anyo. Kaya ang ginawa ko, mabilis kong isnara ang bintana ng truck at pinaharurot ang makina. Hindi na ako lumingon pa sa matanda. Nagmaneho ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa aking destinasyon. Simula noon, hindi na ako naging mabait sa mga taong nadadaanan ko sa kalsada. Lalo na kapag gabi. Lalo na kapag babae. Tapos magsasalita ng, Nawawala po ako. Pwede po ba akong makisabay sa inyo? Ako si Mang Ariel. 50 taong gulang at halos kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa pagiging security guard. Sanay na ako sa dilim, sa katahimikan ng gabi at sa mga kakaibang tunog na maririnig mo lang kapag tulog na ang lahat. Pero sa lahat ng pinagbantayan ko, ang lumang bahay sa dulo ng kalsada ang pinaka nagpatindig ng balahibo ko. Ang bahay na ito ay pag-aari ng isang mayamang pamilya na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Malaki, luma at puno ng mga lumang kagamitan. Sabi-sabi mayaman daw ang pamilya nagmamay-ari nito, pero may sumpa raw ang kanilang angkan. Kaya ang sino mang manirahan sa bahay na yon ay hindi nagtatagal at ang iba ay nagkakasakit o namamatay ng walang malinaw na dahilan. Kaya naman, matagal na itong bakante at ako ang inupahan para bantayan ito sa gabi. Sa simula hindi ko pinaniwalaan ang mga kwento. Matanda na ako para maniwala sa mga multo at sa loob ng mahabang panahon na security guard ako, wala akong nakaengkwentro kahit na anong elemento, aswang o multo. Pero habang tumatagal ako sa pagbabantay sa bahay na yun, nagsimula akong makaranas ng mga kakaibang bagay. May mga tunog ng yabag sa itaas. Kahit na alam kong wala namang tao sa loob ng bahay na yun. May mga ilaw na bigla na lamang bumubukas at namamatay. Tapos may mga anino na gumagala sa gilid ng aking paningin. Isang gabi, habang naggoronda ako sa 2 palapag, napansin ko ang isang silid na nakabukas ang pinto. Hindi ko matandaan na binuksan ko yun. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa loob nito. Ang silid ay puno ng mga lumang laruan, mga manika at mga larawan ng mga bata. Sa gitna ng silid ay may isang duyan na dahang-dahang gumagalaw na para bang may sanggol na nakahiga doon. Kinilabutan ako. Alam kong walang bata sa bahay na yun. Lumapit ako sa duyan at dahang-dahang sinilip ang loob. Wala akong nakita. Walang sanggol, walang kahit ano. Pero ang duyan ay patuloy pa rin sa paggalaw. Nagsimula akong makarinig ng mahinang iyak ng bata. Galing ito mismo sa loob ng silid. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng tunog pero wala akong makita. Ang iyak ay patuloy na lumalakas hanggang sa maging isang malakas na sigaw na para bang may batang nasasaktan. Nataranta ako. Ang iyak ay patuloy na lumalakas at nagsimula akong makaramdam ng lamig sa aking likuran na para bang may humihip sa batok ko. Dahan-dahan akong lumingon. At dito,
nakita ko ang isang maliit na batang babae na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay itim at ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Nakangiti siya sa akin ng isang ngiting puno ng kalungkutan. Gusto mong maglaro, kuya? Tanong niya sa akin. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng silid. Tumakbo ako pababa ng hagdan at lumabas ng bahay. Hindi na ako lumingon pa. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa guardhouse at doon ako nagkulong. Kinabukasan, nag-resign agad ako. Hindi ko na kaya ang takot. Hindi ko na kaya ang kakaibang bagay na nangyayari sa lumang bahay na yun. Sinabi ko sa may-ari ang lahat na nangyari sa akin pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, ang tanda-tanda ko na raw ay naniniwala pa ako sa mga ganong kwento. Pinagbintangan pa ako nagdadrugs dahil nag-hallucinate daw ako. Pero alam ko ang totoo. Alam ko na hindi ako nag-hallucinate. Ang batang babaeng nakita ko ay totoo. Makalipas lamang ang ilang linggo, nakabalita ako na may bagong security guard na inupahan para bantayan ang lumang bahay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, nakita ko ang bagong guard na tumatakbo palabas ng bahay. Sumisigaw. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kinabukasan, nalaman ko na lamang na na-hospital siya. Bali ang kanyang binti at may mga sugat sa kanyang katawan. Sabi niya, nahulog daw siya sa hagdan. Pero ako, hindi ako kumbinsido. Alam ko na hindi siya nahulog sa hagdan. Baka ang batang babae pa ang nagtulak sa kanya para gawin niya yun. Simula noon, wala nang gustong magbantay sa lumang bahay. Naging isang abandonadong lugar na naman ito. Puno ng kwento ng kababalaghan at katatakutan. Sasabihin ko sa inyo ang pinakang nakakatakot na nangyari sa akin sa buong buhay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na iintindihan kung paano ako nakaligtas. Embalsamador ako. Trabaho ko ang maghanda ng mga bangkay bago ilagay sa kabaong. Hugasan, lagyan ng chemical, ayusin ang mukha at buhok, damitan para magmukhang mahimbing na natutulog lamang sa harap ng pamilyang magluluksa. 7 taon na ako nagtatrabaho sa isang funeraria sa aming bayan. At karamihan sa oras, ako ang nakashift sa gabi. Ang schedule ko ay magsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Doon kasi karaniwang dumarating ang mga bangkay mula sa ospital at morgue. Kaya kailangan silang ihanda kaagad para sa paglalamay kinabukasan. Mag-isa ako sa embalming room sa karamihan ng gabi. May isang caretaker na natutulog sa opisina sa harap pero hindi na siya gumagalaw pagsapit ng hating gabi. Ako at ang mga patay lamang na inaayusan ko. Hindi ako natatakot dati. Pagkatapos ng ilang taon, nasanay na ako sa amoy ng formalin, sa lamig ng silid, sa katahimikan. Natututo akong huwag pansinin ang mga anino sa sulok, ang mga mahihinang langit-ngit ng lumang building ng funeraria at ang paminsang-minsang paghinga ng hangin sa mga bintanang hindi naman nakabukas. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Naaalala ko ang eksaktong oras nun. 10:46 ng gabi. Noong oras na yun dumating ang bangkay ng isang matandang babae. Lola Feli ang kanyang pangalan. 59 na taong gulang lang pala kahit parang mas matanda ang itsura niya. 2 kamag-anak lang ang naghatid dito. Isang lalaki at isang babae. Parehong nakatingin sa sahig ng lapitan ko sila. Hindi kumikibo.
Nang sabihan kong papasok na ako para simulan ang paghahanda, bigla akong hinawakan sa braso ng lalaking kamag-anak. Pare, huwag mong buksan ang mga mata niya kahit anong mangyari. Sabi nito sa mahinang boses. Napatawa ako ng bahagya. Karaniwang naririnig ko na kasi ang mga ganyang paalala. Mga pamahiin ng mga pamilya. Pero hindi siya natawa. Hindi rin siya kumurap sa pagtitig sa akin. Sinasabi ko lang sa'yo, huwag mong gagawin yon. At kapag pumikit siya kahit saglit lang o kumurap ang mata niya, umalis ka na kaagad. Huwag mo nang piliting ayusan pa siya. Muli niyang sabi sa akin. Umalis silang dalawa agad pagkatapos noon. Halos tumatakbo pa nga papalabas ng funeraria na parang natatakot talaga silang lumingon doon sa bangkay. Hindi ko ito masyadong pinansin. Marami na ako narinig na kababalaghan tungkol sa mga patay. Na baka daw bumalik ang kaluluwa kapag hinawakan mo ang mata, na baka may sumpa, at kung ano-ano pang mga pamahiin at bagay na hindi naman totoo. Dahil nga sa tagal ko sa trabaho na ito, ni minsan ay wala akong naengkwentrong kababalaghan. Ang una kong ginawa sa bangkay ay sinigurado kong nakasarado ang mga mata nito para sa magandang tingin ng mga tao. Tapos inayos ko na ang lahat ng mga gamit ko at sinimulan ko na ang trabaho. Nang tumitig ako sa bangkay ni Lola Feli, may napansin akong kakaiba sa kanya. Malamig na dapat ang balat ng bangkay pagkalipas lamang ng ilang oras. Pero mainit pa rin ang mukha ni Lola Feli noong mga oras na yan. Halos parang buhay pa siya. At hindi ko masabi kung bakit pero parang hindi bumibigat ang kamay niya kapag hinahawakan ko ito. Para bang nakikipaglaban at parang may buhay pa ito. Bandang 2:00 ng umaga. Nasa gitna na ako ng pag-aayos ng buhok niya nang bigla na lamang nagpatay-sindi ang ilaw sa itaas. 3 beses nangyari yun. Tapos nawalan ng kuryente ng mga 5 segundo. Dumilim ang buong paligid, as in kumpletong dilim. Tanging ang malamig na amoy ng kemikal ang nagpapaalala sa akin kung nasaan ako. Nang bumalik ang ilaw, nakatayo ako sa gitna ng silid. Hindi ko na maalala kung gaano katagal ako nakatayo roon. Nanginginig. Naiintindihan ko na dapat na sa puntong yun, umalis na ako. Pero may deadline ako. May pamilyang darating sa umaga at kailangan kong tapusin ito. Ipinagpatuloy ko ang trabaho kahit paulit-ulit kong niyayakap ang sarili ko sa lamig. Tapos, narinig ko ito. Isang mahinang huni. Parang humming. Nanggagaling ito mula sa likod ko. Hindi galing sa freezer. Hindi galing sa generator sa labas. Para siyang boses ng isang babae. Umuungol ng isang himig na hindi ko makilala. Pabulong at paulit-ulit. Napahinto ako sa ginagawa. Hawak pa rin ang suklay sa kamay ko. Naramdaman kong biglang lumamig ang buong silid. Mas malamig pa kaysa sa dati. Hanggang sa nakita ko na ang usok ng aking sariling hininga. Dahan-dahan akong lumingon. Pero wala namang tao. Tanging ang mga kabaong na nakadisplay sa dingding ang nandoon. Ang mesa ng mga instrumento. At ang katawan ni Lola Feli na nakahiga pa rin. Nakapikit. Pinilit kong tapusin ito. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng damit, ng mga kamay. Hanggang sa napansin kong bahagyang nakabukas na ang mga mata ni Lola Feli. Hindi ko naaalalang binuksan ko yun. Buo ang aking alaala na isinara ko yun kanina bago ko simulan ng paglilinis at pag-aayos sa kanya. At kahit kailan ay hindi ko hinawakan ito pagkatapos. Nanginig ang buong katawan ko. Tinawag ko ang caretaker sa opisina.
Pero wala akong sagot na naririnig mula sa kanya. Sumigaw ako ng mas malakas. Wala pa ring sagot. Kahit alam kong kaunting metro lamang ang layo ng silid niya sa kinaroroonan kong kwarto. Nang muli akong tumingin sa bangkay, dahil kumbinsido akong may mali na sa mga mata ko. Dahil tila ba gumalaw ang mga labi niya. Napaatras ako at dahil dito ay natumba ko ang isang bandihado ng instrumento. Malakas ang tunog nito sa katahimikan ng silid at sa tunog na yon, parang nagising ang buong punerarya. Narinig kong may kumalabog sa loob ng isa sa mga kabaong sa dingding. Yung mga walang laman, yung mga pang-display lang dapat. Tumakbo ako palabas ng embalming room papunta sa opisina ng caretaker. Nakita ko siyang nakahiga sa upuan. Nakapikit ang kanyang mga mata. Parang natutulog lang siya ng mahimbing. Pero hindi na siya humihinga. Sandaling nawalan ako ng malay sa takot, pero hindi ako tumigil. Pinilit kong tumawag sa telepono ng opisina papuntang pulis, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Habang hawak ko ang telepono, narinig ko ang boses. Malinaw na ito ngayon. Hindi na ito isang bulong. Malapit na ito sa aking tenga kahit wala namang ibang tao roon. Bakit mo ako ginising? Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako palabas ng buong gusali. Hubad ang paa at hindi ko na inisip pa kung iniwan kong nakabukas o nakasarado yung gate. Umupo ako sa labas ng punerarya, doon sa may gilid ng kalsada hanggang sa lumiwanag ang langit. Doon lamang ako muling nakahinga ng maayos. Nung bumalik ako kasama ng ibang kasamahan ko pagsapit ng umaga, natagpuan naming buhay ang caretaker sa loob ng opisina. Gising, walang kaalam-alam sa mga nangyari. Sinabi niyang hindi raw siya nakarinig ng anumang bagay buong magdamag. Nakahinga ako ng maluwag noon kasi kahit papaano, hindi pa pala siya patay. Nang pumunta ako sa embalming room, nakita ko ang mga mata ni Lola Feli. Maayos at nakapikit pa rin. Nalaman ko lang makalipas ang ilang araw mula sa kapitbahay ng pamilya na si Lola Feli pala ay pinaniniwala ang pinatay. Hindi sakit ang dahilan ng kamatayan gaya ng nakasulat sa papeles, kung hindi may kaugnayan daw sa isang lumang alitan ng pamilya na hindi na dapat pang idetalye. Ang sabi ng mga kamag-anak, kailangang manatiling nakasarado ang kanyang mga mata hanggang sa ilibing siya. Dahil naniniwala silang kung may makakakita ng mga mata niyang bukas bago ilibing, may kukunin siyang kasama. Hindi ko na muling tinanong pa kung ano ang ibig sabihin noon. Ayaw ko nang malaman. Hanggang ngayon po nagkatrabaho pa rin ako bilang embalsamador. Pero kapag may bangkay na dumarating na may bili ng pamilya tungkol sa mga mata, sumusunod na ako agad. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Dahil minsan ko nang naranasan ang bagsik ng pamahiin na dapat ay sundin mo na lamang kaysa naman sa pagsisihan mo pa sa bandang huli. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Bago ako naging bantay sa Hindi ako naniniwala sa mga multo. Bago ako naging bantay sa parola. Ngayon, matapos ang 2 taon ko sa islang yun, wala na akong pinaniniwalaan kung hindi ang isang bagay. Huwag hayaang mamatay ang ilaw. 2 linggo na po nakakaraan. May narinig akong isang kwento sa inyo tungkol sa parola. At masasabi kong mayroon itong kaunting pagkakatulad sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya naglakas ako ng loob na ipadala sa inyo ang kwento. Kasi hindi lamang pala ako ang nakaranas ng ganoong klase ng kababalaghan. Isa akong lighthouse keeper.
o sa amin doon ang tawag ay Bantay Parola. Sa isang liblib na isla ako naka-assign. May sukat na wala pang 3 kilometro ang haba, malapit sa baybayin ng Hilagang Luzon. Walang ibang naninirahan doon maliban sa akin. Ang parolang ito ay itinayo pa noong dekada 50. Gawa ang mga pader sa bato. May kalawang na hagdang paikot na aakyat mula sa silid ng makina hanggang sa itaas kung saan nakadikit ang malaking lente ng ilaw na umiikot buong gabi. Ang trabaho ko, buksan ang generator bago lumubog ang araw, panatilihing umiikot ang ilaw, itala sa logbook ang mga barkong dumadaan at maghintay hanggang sumikat muli ang araw. Tuwing 2 linggo, may bangkang naghahatid ng bigas, gasolina at ilang mga balita na nangyayari sa lungsod. 6 na buwan akong nasa isla nang una kong maramdaman na mayroong mali. Nagsimula ito sa radyo. May lumang radyo ako sa opisina, gamit sa pakikipag-ugnayan sa Coast Guard tuwing may kailangan ako. Isang gabi, mga 11:00 na noon, biglang tumunog ang static. Sa gitna ng ingay, may naririnig akong tinig. Mahina, parang lalaki, parang nananawagan siya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero paulit-ulit yun. Tila nagbibilang o nag-uulat ng mga coordinates. Tumawag ako sa Coast Guard para itanong kung may barkong nangangailangan ba ng saklolo. Pero ang sabi nila, walang barko sa lugar namin ng gabing yun. Wala ring rehistradong frequency na dapat nagpapadala ng ganoong signal. Nagtaka tuloy ako. Kasi saan nanggagaling yung naririnig ko? Pagkalipas pa ng ilang linggo, nagsimula naman ako makarinig ng tunog ng kampana. May lumang kampana doon sa may dulo ng bakod ng parola. Matagal nang sira ito at hindi na ginagamit. Kinakalawang na rin kasi ito kaya malabong ito yung gumagawa ng tunog. Isang gabi, habang nasa itaas ako at nililinis ko ang lente ng ilaw, narinig kong umalingaw-ngaw at tumunog ito. Malinaw, 3 beses, paulit-ulit sa bawat ilang minuto. Parang paalala ng barko sa fog. Pero walang fog ng gabing yun. Malinaw ang buwan at kalmado ang dagat. Wala ring malakas na hangin na sapat para pagalawin ng isang matigas na kampanang kinalawang na. Bumaba ako pagkatapos kong malinis ang lente ng ilaw. Tingnan ko ito. Nakatali pa rin ang kampana sa parehong posisyon. Hindi gumagalaw at hindi tumutunog. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na siguro pagod at antok lamang ako. Kaya kung ano-ano na ang naririnig kong tunog sa dagat, nakakaiba sa akin. Isang beses, habang inaayos ko ang logbook, napansin kong may mas mga lumang kopya pa pala nito sa loob ng aparador. Binuksan ko ang mga ito. Doon ko nabasa ang tungkol sa dating bantay ng parola bago ako. Si Mang Teban. Taon nagtrabaho roon ng 13 taon. Ang huling entry niya ay malabo. Halos hindi na mabasa dahil sa amag. Pero mababasa pa rin ang mga salitang, "Kumakatok muli. Hindi ko na kayang panatilihing bukas ng mag-isa. Kung sino man na magbabasa nito, huwag hayaang mamatay ang ilaw kahit ano pa ang mangyari." Yun ang mga salitang nakasulat doon sa lumang logbook. Wala nang sumunod na entry pagkatapos noon. Ayon sa sabi-sabi ng mga tauhan ng Coast Guard na nakausap ko noon, isang araw lang nawala si Mang Teban doon. Walang bangkay, hindi siya nagpaalam. Iniwan lang niya ang parola na nakabukas pa rin. Kakaiba raw ang pagkawala niya dahil walang ibang paraan papalabas ng isla kung hindi ang sumakay sa bangka. Kasi yung bangkang ginagamit niya,
nandoon pa rin sa isla noong araw na mawala siya. Nanatili akong kalmado sa harap ng iba. Pero simula noon, hindi ko na maiwasang mag-check ng 2 beses sa bawat kanto ng silid bago ako matulog. Nagsimula ko ring mapansin ng mga maliliit na bagay. Ang init sa loob ng silid na biglang lumalamig kahit walang bukas na bintana. Ang amoy ng dagat na tumitindi sa loob ng bahay kahit malayo ito sa baybayin. Ang paningin ko sa gilid na parang may lumilipas na anino sa hagdan tuwing hating gabi. Isang gabi ng bagyo. Mga 3 linggo bago ang pangyayaring hindi ko malilimutan. May kumatok sa pinto ng parola. Malakas ito. 3 beses. Tulad ng paraan ng pagkatok ng tao. Hating gabi na yon at wala naman akong inaasahang bisita. Imposibleng may bangkang lumusot sa ganoong bagyo. Kaya ang ginawa ko, sumilip ako sa bintana. Nakita kong walang tao doon. Tapos may kumatok muli. Mas malakas na ito kaysa doon sa nangyaring katok kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil natakot talaga ako. Kasi paanong may kakatok sa pinto at kitang-kita ko na walang tao sa labas. Hindi ko binuksan ng pinto at sa halip hinintay ko lang na tumigil ang pagkatok nito. Umupo ako sa gilid ng silid. Pinakikinggan ito hanggang sa sumikat ang araw. Tumigil ang mga katok bago sumikat ang liwanag. Pero pagbukas ko ng pinto, may mga basang paa ng yapak doon. Patungo palayo sa parola. Papunta sa may dagat. Na para bang may taong tumayo doon buong gabi at naghihintay lamang na buksan ng pinto. Ang huling gabi. Ang gabing hindi ko malilimutan. Nagkaroon ng konting problema sa generator. Kaya kailangan kong umakyat ng paulit-ulit sa hagdan para ayusin ang koneksyon ng makina sa lente ng ilaw sa taas. Habang paakyat, narinig kong may sumusunod sa akin. Mayroong yapak sa hagdan. Isang antas ang layo mula sa likod ko. Tuwing tumitigil ako, hindi ako lumingon. Alam kong hindi ko dapat gawin yon. Kaya patuloy lang akong umakyat. Mabilis hanggang sa silid ng lente sa itaas. Pagkatapos ay isnara ko ang bakal na pinto sa likuran ko. Kaso nagkamali ako. Dahil doon ko unang nakita ito. Nasa salamin ng lente, sa pagitan ng liwanag na umiikot, may isang makapal na anino ng isang lalaki. Nakatayo sa gilid, basang-basa, tulad ng bagong ahon mula sa dagat. Hindi ito kumikilos habang umiikot ang ilaw sa harap niya. Nakatingin lamang siya sa akin at sa bawat pag-ikot ng lente, para bang mas palapit siya ng palapit sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko pero naalala ko ang isnulat ni Mang Teban. Huwag hayaang mamatay ang ilaw. Kaya sa halip na tumakbo ako, lumapit ako sa makina at sinigurado kong hindi ito titigil. Pinuno ko ng langis, pinatakbo ang backup generator at hinawakan ko ang lente para patuloy itong umiikot. Ginawa ko yon kahit gaano pa kalaki ang takot ko habang nakikita ko ang basang lalaki na papalapit na ng papalapit sa akin. Ilang sandali lang, sa bawat pag-ikot ng ilaw, unti-unting kumukupas ang anino. Para siyang natutunaw sa liwanag. At bago nga sumikat ang araw, nawala na ito. Kinabukasan, dumating ang supply boat gaya ng nakatakda. Hindi ko sinabi sa kanila kaagad ang lahat. Humingi ako ng paglipat, pero sinabi sa akin ng supervisor ko
na walang ibang gustong pumalit sa akin. Dahil sabi niya, Alam mo naman siguro ang kwento ng parolang yan. doon ko lang narinig sa wakas ang buong kwento. Hindi lang pala si Mang Teban ang nawala roon. 3 na ang bantay parola bago ako at sa loob ng 40 taon, nawawala na lamang silang bigla ng walang paliwanag. At sa bawat pagkawala, laging may parehong huling tala sa logbook. Huwag hayaang mamatay ang ilaw. Nagpa siya akong manatili. Hindi dahil matapang ako, kung hindi dahil naiintindihan ko na ngayon na kahit sino pa ang papalit sa akin, mararanasan din niya ang parehong bagay at baka hindi siya maging kasing swerte katulad ko. Kaya bawat gabi, sinisigurado kong nakabukas ang ilaw. Mula gabi hanggang madaling araw. Hindi minsan tumitigil, hindi minsan lumalayo. Kaya ikaw, kung magpaplano kang maging bantay parola balang araw, tandaan mo lang ito palagi. Hindi ang dilim ang dapat mong katakutan. Ang tunay na kailangan mong sundin ay huwag na huwag kahit kailan. Huwag mong hayaang mamatay ang ilaw ng parola.